Ang masasabi ko po kay auntie, siya po yung titang yung masikaso. Every time na pupunta kami ng Maynila, siya yung nag-asikaso ng mga yung halimbawa sa pagkain, sobrang maano si auntie, lalo sa pagluluto, magluto si auntie. Tapos siya yung sa lahat ng tita, siya yung para sa akin siya yung paboritong tita. At ang namimiss ko kay auntie yung pagtatawag sa akin na sa pagkain ko, kulitin ako niya, "Uy, Big, kain ka na, huwag kang magpagutom." Ganyan si Tita Nance. Tapos, ano siya, ano tawag doon, maano din yung tita ko, ano tawag doon, yung maalaga sa lahat ng mga pamangkin niya. Saka, ayun, auntie, kung saan ka man naroon, alam kong masaya ka na. Dahil yung dalawang anak mong si Gwen at si Georgia, na-achieve na nila yung mga pangarap nila. Ayun, auntie, miss ka na namin. Kami niya ako ina-upload na Barbie Ellen. Tapos, kada madaan kay Manila, pero naisirang pagkakano. Ang masasabi ko ka, auntie ko, nadadangog niya ko. Sana masaya ka, auntie, kung nasain ka man nun yan. Teka na, auntie, mag-huli pa. Okay na si Gwen, Georgia, tarapos na. Successful na sila. Yan lang. Ay, hello. Ang na-miss kong banding namin ni Ate Nance noon. Nung dalaga pa siya, nagbakasyon sa amin. Bata pa rin ako, grade 3 pa ako noon. Pag may pinupuntan siya, ako ang kasama niya. Pati pag tulog, ako ang katabi niya. Bago kami matulog, hinihilot niya ang binti ko para daw hindi manigas. Kaya yun ang alaalang hindi ko makalimutan at sobrang na-miss ko talaga. I miss you, Ate Nance, kung saan ka man ngayon. Alam kong maligaya ka na. Miss you so much. Naalala ko po kay Ante kasi nagstay din po kasi ako sa kanya. Maliit pa sila Gwen. Ako po nag-alaga. Saka, pag nandyan ka, siguro nasa Caloocan pa ako, sa Pilipinas pa ako. Always kami pupunta doon sa mga bata. Pupunta ka sa kanila, kapag andyan ka, di ka talaga gutom. Kasi, kakakain mo pa lang, naku maya-maya, nagluluto na ng merienda. By the way, sabi ng mama ko, siya ang nagbigay ng pangalan ko. Namimiss ko ikaw na lagi kita pinupuntan sa bahay mo. Masabi ko sa kanya, mabait siyang kapatid. Ang mga anak ko, kung pagpupunta ng Manila, sa kanya nakikitira. Ang laging ang mga luto niya masasarap para sa mga bisita niya. Yun ang naalala ko sa kanya. Sayang lang, pag-uwi namin, hindi ko na siya makita. Kung narinig mo man ako sa ngayon, ang mga namimiss ko sa iyo, mga banding natin, mga pamamasyal, kainan, kung saan kasama, at mga kapatid, at kamag-anak at mga kaibigan. Napakabait na kapatid na si Nancy. Kahit oras ng kagipitan mo, hindi siya nagdalawang isip na tulungan ka. Lagi namin siyang naalala sa panahon na kami ay may salo-salo kasama. Hello po, kumusta po kayong lahat dyan? And good morning or good evening and happy lunchtime sa inyong lahat. And si Kuya Pierre muna magsasalita for my sister first year anniversary. Okay, Shiri? Okay. Nancy, a year already, how we miss you. I remember your good mood when you called with Nang. You were always smiling. Laughing at my joke, I see you in my front of me as if it were yesterday. You are a beautiful soul. You always help your sister without asking for anything in return. How lucky we are to have you in our life. With all our love forever. Okay, merci Shiri.
And ang namimiss ko po sa sister ko ay tuwing umaga, gabi, at bago ako umalis galing sa trabaho ay ang pagtatawagan namin araw-araw. And nagpapasalamat po ako sa kapatid ko sa pag-alaga niya sa mga anak ko and pag-take care niya sa lahat-lahat dyan sa Pilipinas in behalf of me. Lahat po tayo may kanya-kanyang memories kay Tita Nance. Sa akin po, hindi man ganun katagal, pero every time na napupunta po ako sa akin, lagi po niya sabi sa akin, magpahinga daw po ako sa pagtatrabaho dahil asipag ko daw po masyado. Yun po yung namimiss ko kay Tita Nance. Pahay niya po sa akin, saka yung pagtanggap niya po sa akin every time na bibisita po ako sa kanila. Ang mga namimiss ko kay Tita Nance, especially personally ako, kapag umuwi ng Pilipinas, siya kasi yung first stop ng halos lahat. Ako, personally, hindi pa ako part ng family nila that time. Siya na yung nandyan para sa akin, open arms na tinanggap sa bahay nila, sa Manila, inasikaso as in pagkain, tutuluyan, basta anything I need. Ayan, so si Tita Nancy yung nandyan para sa akin. And yung mga bagay naman yung kasama siya mag-food trip, bumala, at saka yung ayun nga, hindi po kasi talaga ako kumakain ng laing at anything na medyo may mga gata. So, nag-introduce sa akin ng laing kasi Tita Nan. So, nung natikman ko yung laing niya, nung niluto niya, sobrang nagustuhan ko and isa na ngayon sa favorite na pagkain ko is laing. Especially sana kung siya yung nagluto kasi yun talaga yung hinahanap-hanap ng panlasa. Luto ni Tita Nan. Namiss ko kay Tita Nance. Marami ang namimiss ko. Paripasensya niya para sa amin. At siya yung naging pangalawang magulang namin ni Megatron. Ikaw? Siyempre, thankful ako. Yun nga, dahil ginaid ka niya ng tama, kahit malayo si nanay. Kasi pwede namang pamangking ka lang, pwede namang, bahala ka na sa buhay mo, ganyan-ganyan. Pero, tinuring kayo na anak, tapos tinalo niya lahat ng mga sakit ng ulo sa mga kalokohan niyo. Still, kahit ganun pa man, mahal pa rin kayo ni Tita Nance. Yun. Thankful ako na, yun nga, sa pag-aalaga niya sa akin. Kahit ako lang yung mag-isa umuwi or either dalawa tayo, lagi niyang inaalala. Tapos, isa din sa namamiss ko yung kapag umuwi kami na, kunwari, since yung mga kaibigan niya, na-miss niya rin. Kunwari, lalabas kami ng gabi, yung parang hindi rin siya nakakatulog kasi hanggat hindi pa kami umuwi. She's making sure na nakauwi kami. Parang, alam mo yung nanay talaga na parang para may peace of mind siya or maging maayos yung tulog niya. Kasi parang hindi siya makakatulog ng alam niya na nasa labas pa kami. Yung ganun. So, ayun. So, pag umuwi na kami ng Pinas, parang alam mo yung salubong sa atin, sino mag-aasikaso sa atin, gano'n. Pag-uwi kami ng Pinas, lalo na ako,
si Tita Nance yung laging nandyan para sumalubong sa akin, sa amin. Tapos, ayun, nagluluto siya. Tapos lahat ng bagay tungkol sa amin ay nakasikaso niya. Tapos pagka nandun ako sa bahay, nasa taas ako sa may third floor, tatawagin niya na ako, nagsisigaw siya. Kain na! Tapos yun, bababa na ako doon para kumain. Lagi niyang niluluto, ang favorite niya. Sotanghon, yung manok naman yung sotanghon. Yung lagi ang minsan lagi ang ulam. Pero masarap. Naalala ko pa nga nung sabi niyo ito talaga. Sabi niyo, pagka nakapunta na si Glenn doon sa Dubai pati si Georgia, sabi niya, susunod ako. Tapos sabi niya, ako na lang mag-aalala pinayuan. Kaya daw yung magbabantay na lang para may gagawin siya. Yun. Si Gwen, saka si Georgia, yun. Nandito naman na sila. Yun nga lang, wala na siya. Kaya hindi na natupad niya. Pero, alam ko naman masaya na siya ngayon kasi natupad yung pangarap niya maging na si Georgia. At makarating dito si Gwen. Sa Dubai, magkatrabaho. Kaya hindi ko na fulfill naman yung wish niya na mag-inom ko yung dalawa. At sana kahit nasan man siya, masaya na siya. Tahimik. Asikaso kahit nasa ospital man siya mag-domestic pa. Kung ano yung mga kailangan namin gawin, mga kunyari simple, o yung kumot, tulog nyo dito, yung ulan, tulog nyo dito, pagkain, wala kayo sa mga ganyan. So yun, mga mamiss namin kay Tita Nance kasi hindi na tulad kung dati pag umuwi kami. Sa pagkain, meron ako isang nakain na luto lang ni Tita Nance, di ko siya natitikman sa iba. Chicken siya na parang may Mang Tomas. Tapos mga favorite moment namin na yun nga, pag uuwi kami, kakain sa labas, parang hindi mawawala yun na kada uwi namin. Siya yung unang-una naming, kumbaga, first stop namin si Tita Nance lagi. Kahit yung last na uwi namin. Hindi naman namin alam na yun na pala yung last. Si Nancy, bilang nabiyak, ay napaka-aalahanin yan. Masikaso sa lahat ng pamilya at higit sa lahat, napakabait niyan. Si Nancy, bilang nabiyak, ay napaka-aalahanin yan. Masikaso sa lahat ng pamilya at higit sa lahat, napakabait niyan. Parang kailan lang, isang taon ka na, wala sa amin, auntie. We miss you. Kung saan ka man, sana masaya ka na. I love you. At gabayan mo na lang si Tito Hill, Georgia, Gwen, at ng kapatid mo. We miss you nga, mga luto mo. Hi, good morning. Mga tito, mga tita, mga pinsan, mga pamangkin, ako si Udan, anak ni Nelly, pang-apat sa magkakapatid sa pamilya Arce. Kay Auntie Nance, alam ko di man ito maririnig. Salamat sa mga panahon. Ikaw yung tumutulong sa amin. Ikaw yung tinutuluyan namin sa pag-upload namin. Ikaw yung nag-asikaso sa amin. Thank you. Si Auntie Nance yung nilook forward ko na bisita nung sa kasal namin ni Karen na maging pangalawang magulang namin sa kasal. Thank you. Enjoy guys.
See you. Hello, Auntie Nance. Alam ko kung never mo nang maririnig ang mga sasabihin namin, but still, we always love you. Happy first year death anniversary dyan po sa heaven. We love you, Mama. Hi everyone, my name is Andres, and I just wanted to say hi. Hi everyone, ito po si Cathy De La Cruz. Pamangkin po ako ni Nancy Arce Cubelo, and thank you everyone for coming. Nandito po kami sa US, and nagpapasalamat po kami sa pagdating niyo po dyan po sa Manila and sa Bicol region, remembering and celebrating sa first death anniversary po ni Auntie. This year po, naalala ko po, actually, ito po yung araw na naalala ko, 4 o'clock in the morning, dito po sa US, naalala ko po, actually, 4 o'clock in the morning, nagtatawag po si Auntie, tulog ako, nagtatawag si Auntie, sabi ni Auntie na, Ling, dadalhin ako sa hospital. Nag-iiyak si Auntie that time. I mean, before that day, actually, nagtatawag si Auntie, sinabi niya, Ling, natatakot ako, Ling. So, hindi ko makalimutan yung araw na ayaw niya actually magpadala sa hospital, pero sabi niya, no choice, kailangan kong magpadala kasi para kay Gwen at kay Georgia. Sana naiintindihan mo, Gwen, Georgia, kung bakit nagpadala si Mama at nagpadala si Mama mo sa hospital that day. Kailangan niya gawin daw that time, pero it happened. So, Auntie, wherever you are, I miss you. You're one of my favorite Auntie, and thank you for everything. You're one of the best. We have our secrets. Thank you for everything. And basta alam mo na yun, Auntie, namimiss kita. Thank you for our relatives and friends sa mga dumating for the celebrations. Thank you po sa lahat po. Bye! Para po kay Tita Nance, huwag po kayo mag-alala kahit na hindi po namin kasama dito sa UAE si Tito Il. Hindi ko po papabayaan si Gwen. Also, nandito na rin po si Georgia. Huwag po kayo mag-alala kasi hindi ko po papabayaan yung dalawa. Lagi lang po ako nandito katulad po nung pinangako ko po sa inyo before. Tutuparin ko pa rin po yun. Marami pong salamat po sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat na pumunta sa araw ng anibersaryo ng kapatid ko na si Nancy. Gusto ko na ipaabot sa iyo diyan sa hibil na sana maging panatag na ang iyong isip at kalooban. Kasi ang pangarap mo sa dalawa mong anak ay natupad na. Sila ay mga nakapagtapos na at kasalukuyan sila ay nagtatrabaho na sa Dubai. Nais ko din pasalamatan ang kapatid ko na si Shoni na walang sawang pagtulong sa aming pamilya, lalong-lalo na sa mga pinansyal, upang maidaos ang araw ng anibersaryo ni Nini at mag-ipon ang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo at naglaan ng oras nila sa araw na ito. Ulit, salamat po sa lahat. Salamat po sa inyong lahat. Saka ang sabi ko sa message na ito, salamat sa pag-alala ninyo sa aking kapatid. Dumating kayo. Maraming salamat, lalo na sa aking mga pamangkin. Kung paano mabuo ang okasyon na ito, na sila ang tulong-tulong, na mabuo ang okasyon na ito, na wala si Neng,
wala si Darren, ako wala din, nasa US kami mag-asawa. Pero pasalamat na malaki, nakadating ang mga kaibigan ni Nancy, mga kamag-anak namin nasa Bicol, na mga, hi, kumusta kayo dyan, mga taga Bicol? Salamat na dakula sa Indo, nakarating kayo ha, sa aking kapatid na si Nancy. At saka, ang sa Manila naman, mga kamag-anak namin, maraming salamat sa pagdating ninyo sa first death anniversary ng aking kapatid. Yun lang, maraming salamat, appreciated na marami. Thank you. Masaya ako dahil kahit wala ka na, nakikita ko na maayos na ang buhay ng kanina. Talang ko na masaya ka na, saan ka magbaon ngayon. Mahal ka namin yan. Love you. Yung message namin kay George at saka kay Gwen, na kahit ano mangyari, nandito lang naman kami. Kung saan man kami papunta, dun din. Kung gusto nila sumama, dun din sila. Lagi lang kami nakasupport. And huwag nilang isipin na na wala silang kasama. Lagi lang kami nandito. Kay George at kay Gwen, ituloy nyo lang yung mga pangarap nyo. Pangarap ni Tita Hans para sa Kasi inyo. yung pangarap din ni Auntie yun para sa inyo. Tuloy lang yung pagiging nurse, yung pagiging engineer. Lahat naman yan matutupad nyo. Basta andyan lang siya para gabayan kayo. Tapos, mahalin niyo yung papa nyo kasi yun lang yung natitira sa inyo. So, pag mabait kayong anak, lahat ng blessing mapupunta yun sa inyo. Kaya, ayun, kung ano man ang problema ng isa, kailangan nandyan din yung isa. Lagi nyo tingnan yung, lagi nyo isipin yung kapatid mo. Lagi nyo isipin yung bawat isa. Kung sino man ang down, iangat para kayong maging okay sa buhay niyo. Yun lang. Good job kasi natupad niyo yung mga pangarap ni Ante. Yan, parang hindi rin, kumbaga hindi rin natin na bago mag 1 year, lahat ng gusto ni, bago mag 1 year nawala si Tita Nance, lahat ng gusto niyang mangyari at plano sa dalawa, nagkatotoo. Kaya alam naman natin na nandiyan na si Tita Nance, mag-guide sa ating lahat. Kaya ayan, sana masaya na si Tita Nance. Yun lang. Yun lang. Nung last ko din pumunta ako dun sa kanya Sabi ko, kasi bago pa siya, nung nabubuhay pa siya, napagkakwentuhan na namin yan na pagka naging nurse kami dalawa ni Georgia, sabi niya, ito pa rin yung mga pangarap niyo. Sabi ko nga sa kanya, mag-BS ako. Magkukuha ko ng lisensya hanggang sa makuha ko yung US license. Tapos yun, pinunta ko siya. Nagpasalamat ako sa kanya. Nung pumasa na ako, sabi ko, Te, ito na yung sinasabi ko sa'yo. Huling lisensya ko. Siya, alam ko, narinig niya naman ako. Saka masaya na siya, alam ko. Ayan lang. So, yun yung message namin para sa kanya. Yes, palagi ka nasa puso namin, Tita Nance. Okay. Ano na? Bye-bye na. Dahil, bye-bye. Say, I love you. Tita Nance. Kay Uncle Georgia at kay Gwen, kay Uncle magpakatatag ka til. Alam natin na wala na si Tita, pinababalik si Tita Nance, pero nasa puso natin siya.
niyo. So, alam na natin na sa puso natin si Tita Nancy. Basta, kami na para sa inyo. In case naman may problema kayo, dito na kami ni Kuya. Sana bigyan ka pa ng mas okay, mahabang buhay, mas magandang pangangatawan sa health mo. Magpakanatan ka nga sa kay Georgia at saka kay Gwen, since nandito na kayo, sana mag-fulfill yung dreams na kasi hindi naman yung para sa kung kanina, para sa inyo. Ayun nga, basta nandito lang kami lagi na tatandaan. Kung may kailangan kayo, kung may tulungan na kailangan, nandito lang kami. Ate Chamo, Kuya Boy, Kuya Emma. Kasi tayo lang naman yung pamilya dito sa Dubai. So, paano na magtulungan dito. Alam ko naman na sa taas, nakangiti ang tita na habang pinipilitan tayo, pinipilitan tayo, binabantayan tayo. Magkakasama lagi, masaya, basta yung positive lang lagi. Kita na, hindi ka naman nawala sa puso natin. Nawala ka man, pero hindi ka nawala. Ma, saan ka man naroon ngayon? Alam kong masaya ka na rin dyan kasi yung mga pangarap mo sa mga anak mo natupad na rin kasi nakapagtapos na rin sila ng pag-aaral. At sa ngayon magkasama yung dalawa sa Dubai. Ma, miss na miss at mahal na mahal ka namin. Maraming salamat sa lahat. I love you, Ma. Mahal ka namin. Salamat. Hello, Ma. Isang taon na wala ka dito sa amin. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala ka na dito sa amin, Ma. Pero huwag ka mag-alala, Ma, kasi yung wish me before na hinihintay mo lang talaga kami ni Ate na makatapos ng college, ng pag-aaral, natupad naman na natin siya, Ma. Sayang lang kasi hindi mo na siya makita, but always remember na ginagawa namin yung lahat, na we're always striving to achieve our goals and our plans. Sayang lang kasi wala ka dito ng graduation ko, hindi ko masaka sa board exam, at hanggang sa makarating ako dito sa Dubai. So lahat ng major achievements ko, hindi mo naman silayan na alam mo naman kapag may mga achievements ako, kahit na sa liit na bagay, ikaw lagi yung pinakaunang sinasabihan ko na excited akong lagi sabihin sa'yo. So ikaw yung matulutan ka talaga na sa lahat ng bagay na ginagawa ko, at sa lahat na gusto kong pagsabihan na mga ganap ko sa life na ikaw yun. Pero okay lang yun na kasi marami pa rin naman sumusuporta sa amin, marami pa rin nagmamahal sa amin kahit na wala ka naman. So thank you, Ma, for your unconditional love and sacrifices. Though you are no longer with us, your love will always remain in our hearts forever. We will continue to honor you, cherish your memory, and always keep you in our prayers. You will always be my number one supporter, Ma, my best friend, and my number one love. We love and miss you always. So to all our families and friends who made an effort to create videos and messages, and also to those who came to the event na para sa kay Mama, maraming salamat po. And thank you po sa pagmamahal na pinibigay niyo po kay Mama. Hello, Ma. Isang taon na pala
nakalipas simula nung nawala ka dito sa amin. Pero hanggang ngayon, pakiramdam ko magkayakap pa din tayong dalawa. Walang araw at oras na hindi kita naiisip at naaalala. Yung mga alaala at payo mo sa akin ang naging guide ko sa bawat hakbang ko ngayon dito sa buhay, dito sa abroad. Ang mga turo mo, yung mga pangarap mo para sa amin, at yung pagmamahal mo, yung patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas dito kahit sa mga pinakamahirap na araw. Sana kahit na hindi na kita nakakasama, nakikita, alam mo na lagi kitang iniisip at pinagdarasal. Gusto ko lang na iparating sa'yo na hindi kita makakalimutan. Ipinagpapasalamat ko ang bawat sandali na kasama ka namin at yung mga ginawa para sa amin, sa lahat ng mga turo, lahat ng mga guidance na pinrovide mo sa amin noon. Tinatreasure namin ngayon. Nagagamit na rin namin ngayon. Now I get it. Mahal na mahal ka namin kahit malayo ka na. Nasa puso't isip ka pa din namin, ma. Hanggang sa mali. I love you. Hello po. Gusto ko lang po magpasalamat para sa lahat po ng pumunta at para po sa lahat ng nag-asikaso na ito at sa mga nag-effort gumawa ng video. Maraming salamat po. Ako kay Georgia at sa kay Gwen at kay Hill, alam ko na kahit wala na si Nini, hindi ko kayo pinababayaan. Ay laging nandito lang si Tita. At ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng dumalo sa kanyang first year anniversary. And thank you so much po sa inyong lahat. Nasa puso ko na po kayong lahat. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa mga pamangking ko, lahat pong nandyan. Salamat po sa pag-celebrate ng 1 year anniversary ni Nance. And kung saan ka man naroon alam ko na maligaya ka na ngayon. So, lahat ng wish mo, nang nabubuhay ka pa para sa dalawang mong anak, ay tinupad ko na. So, silang anak mong 4 na magkakapatid ay magkakasama na. So, I miss you so much, and I never forget you. I love you and I miss you so much. Thank you so much sa lahat ng mga nandyan, to all visitors, to all who are coming for her first year anniversary. Thank you very much po from Ning and Pierre from France. Thank you, bye! Enjoy! Bye!